Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2361 hanggang 2370. Sa isang planetang puno ng dilaw na buhangin na lumilipad sa paligid, ang buong planeta ay natatakpan ng isang siksik na wormhole. Humihip ang Nine Heavens Gale mula sa mga wormhole, tinatangay ang dilaw na buhangin pataas sa kalangitan. Sa ilalim ng napakabilis na hangin, ang bawat butil ng dilaw na buhangin ay parang isang palaso na tumatagos sa kalangitan, na dumudurog sa lahat ng nasa daanan nito. Sa ilalim ng ganitong malupit na kapaligiran, kahit ang isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan ay hindi makakatagal sa ganitong sitwasyon doon sa loob ng mahabang panahon. Ang espiritual na kayamanan ay masisira ng marahas na dilaw na buhangin sa ilalim ng Nine Heavens Gale at kalaunan ay magiging isang ordinaryong sandata. Sa sandaling iyon, isang monghe na nakasuot ng pulang damit na may bordadong gininto ang mapalad na ulap, ay mabagal na naglalakad sa disyerto. Unti-unti, tila walang epekto sa kanya ang malupit na kapaligiran sa paligid. Ang katawan ng tao ay naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Ang kanyang kulay bronzeng katawan ay mukhang malakas at maayos ang pangangatawan. Ang kanyang mga kalamnan ay nagbigkis na parang malalakas na espiritual na kayamanan. Mula sa malayo, mukhang isang espiritual na figure na nagmamarcha sa mundo. Ang maringal na aura ng isang level 7 paragon na inilabas mula sa kanyang katawan ay bumuo ng isang hindi nakikitang harang na ilang talampakan ang radius sa paligid ng kanyang katawan. Maaari pa nga nitong harangan ang malakas na hangin na umiihip sa paligid niya. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang disipulo ng Great Thunderbeat Temple sa kanlurang rehiyon, si Wesley James. Hindi sigurado kung gaano na siya katagal naglalakad, huminto si Wesley at kumuha ng isang flake ng jade mula sa kanyang baywang. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala si Wesley sa langit. Isang gininto ang sinag ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Bumulong siya. Nakakatuwa, sa antas ng cultivation ng isang level 3 paragon, kaya niyang malampasan ang kanyang antas at patayin ang isang level 5 paragon. Mukhang magiging mabangis ang labanan sa pagitan ng tatlong pangunahing planeta sa pagkakataong ito. Itinaas muli ni Wesley ang kanyang mga paa at nagpatuloy muli sa paglakad. Naglakad siya sa disyerto na parang isang espiritual na figure. Kasabay nito, sa Eternal Star Realm. Sa isang lugar sa wormhole, ang anak ng pamilyang Menzi na nakasuot ng maringal na damit, ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata matapos matanggap ang balita mula sa mga disipulo ng pamilyang Menzi. Kakapatay lang niya kay Halbert ng Yellow Ghost Tribe, at ngayon ay napatay niya ang Young Master ng angkan ng Burke. Mukhang napakalakas ng taong ito. Hinangaan ng mga disipulo ng pamilyang Menzi ang katapangan ni Severin na saktan ang tatlong pangunahing angkan ng sabay-sabay. Humanga rin siya sa lakas ng pakikipaglaban ng kalaban. Para sa kanya, noong siya ay isang level 3 paragon, kahanga-hanga na kung matatalo niya ang isang level 5 paragon sa ilang galaw lamang, hindi pa kasama ang pagpatay agad sa level 5 paragon. Ito ay dahil habang mas mataas ang antas ng cultivation na nakakamit ng isang tao, mas mahirap labanan ang iba na mas mataas ang antas, hindi pa kasama ang pagpatay sa isang taong mas mataas ang antas. Maraming tao sa Royal Saint level, o tanging mga tao lamang sa Royal Saint level, ang may kakayahang makipaglaban sa iba na mas mataas ang ranggo. Napakabihira para sa mga tao sa Paragon level na mapatay ang kanyang kalaban mula 2 hanggang 3 Paragon level sa itaas. Sa pangkalahatan, tanging ang kababalaghan mula sa mga pangunahing angkan ang makakagawa nito. Bukod pa rito, tanging ang kababalaghan mula sa kabilang Paragon level o Divine Heir lamang ang may kakayahang mag-upgrade ng 2 antas ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa buong Blue Realm, ang 9 na sagradong lupain, ang 8 pangunahing pamilyang nasa matataas na uri, ang North Sea ng mga barbaro, ang Thunderlight mga monsteroid, ang angkan ng kanlurang rehiyon, ang dinastiyang Great Flare at iba pang mga angkan, mayroon lamang mga 20 uri ng mga kababalaghan. Paanong hindi nito maaakit ang atensyon ng anak ng pamilyang Menzi, sa anyo ng isang taong mas makapangyarihan pa kaysa sa mga kababalaghan? Sa kabilang banda, sa mabituing kalangitan na puno ng banal na kasulatan ng pilosopiya, may isang lalaking nakaupo sa isang malaking lumilipad na espada.
Ang lalaki ay may nakasabit na wine gourd sa kanyang baywang, siya ay nakasuot ng puting damit na may itim na buhok. Ang kanyang mga damit ay umaagos sa ilalim ng hangin. Nakaupo siya nang nakakross ang mga paa sa lumilipad na espada ng mga sandaling iyon. May mahinang daloy ng sinag na sumisikat sa kanyang balat, ang maliwanag na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakakatakot na mapanirang aura. Ang mga tao sa lumilipad na espadang ito ay pawang mga disipulo mula sa Taiyi Holy Land. Ang binata na nagmamaneho ng lumilipad na espada ay ang disipulo ng Grandi Uno Sacred Land. Sir, makukumpirma ko po na ang pangalan ng taong iyon ay Severin. Dapat siya yung taga South Sky. Matapos marinig ang ulat mula sa disipulo sa likuran niya, dahan-daang tumango si Francis Moore. Mas marami siyang alam tungkol kay Severin kaysa sa angkan ng Burke at sa pamilyang Menzie. Total, ang Grandi Uno sect ay isang sekta na kabilang sa Grandi Uno Sacred Land. Bago pumasok sa Starry Sky Battle Space, pinaalalahanan sila ng mga elder ng Sacred Land na maging mas maingat kung makakasalubong nila siya sa Starry Sky Battle Space. Total, si Severin ay naging pangunahing disipulo ng Grandi Uno Sacred Land matapos manalo sa paligsahan. Kadalasan, ang mga taong nagmula sa liblib na lugar ay may mga natatanging talento. Maaari pa nga siyang magkaroon ng pagkakataong makipagkompetensya para sa posisyon ng mga saintmen sa hinaharap. Lumingon si Francis at tiningnan ang mga taong nasa tabi niya habang sinasabi niya. Ang pagpatay sa isang level 5 Paragon gayong isa pa lamang siyang level 3 Paragon, tila napakalakas talaga ng ating bagong nakababatang kapatid. Ang mga taong nakatayo sa tabi niya ay ang 5 pangunahing sequence ng Grandi Uno Sacred Land noong panahong iyon sa gitna nila, isang matipunong binata, na may antas ng cultivation na parang level 6 Paragon, ang napangisi. Hahaha. Huwag kayong magdiwang ng maaga. Sa tingin ko hindi alam ng taong ito ang ugali niya. Sunod-sunod niyang nasaktan ang Menzie clan at ang Burke clan. Natatakot ako na baka magdulot siya ng malaking sakuna sa kalaunan. Nang marinig ito ni Francis, umiling siya at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon. Sa kabilang banda, sa tingin ko, ang bagong nakababatang kapatid na ito, marahil ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Natahimik ang iba pang mga sequence matapos marinig ang mga salita ni Francis. Ngumisi si Francis nang magsalita siya pagkatapos noon. Hinubad niya ang wine gourd sa kanyang baywang para humigop ng ilang beses. Alam niya na mula sa pananaw ng iba pang mga sequence, si Severin, na malapit nang sumali sa Grandi Uno Sacred Land, ay walang alinlang ang magiging isa sa kanilang mga kakompetensya para sa posisyon ng mga saintmen. Dahil dito, hindi lahat ay umaasa na makakatakas si Severin sa galit ng Burke clan nang walang anumang pinsala. Kasunod ng pagkamatay ni Jerry Burke, ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay ay mabilis na kumalat na parang avalanche sa buong Starry Sky Battle Space. Sa sandaling iyon, maging sa 9 na sagradong lupain, sa 8 pangunahing pamilyang may mataas na uri, sa North Sea mga barbaro, ang anak na si Thunderlight mga monsteroid ng Thunder Peak Region, ang mga prinsipe ng dinastiyang Great Flare, lahat sila ay napansin si Severin. Masasabing, gamit lamang ang sarili niyang kapangyarihan, nagulo ni Severin ang buong Starry Sky Battle Space. Itinuturing ng mga cultivator na nasa mababang antas si Severin bilang isang taong dapat sambahin. Ano ito? Isang level 3 Paragon na pumatay sa young master ng Burke clan, si Jerry Burke, isang level 5 Paragon. Sino ba talaga siya? Nabalitaan ko na kahit si Halbert Joel, ang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, ay namatay sa kamay ng taong ito. Nakapatay siya ng 2 level 5 Paragon. Gaano ba iyon kay Tekot? Pakiramdam ko ang Starry Sky Battle Space ngayong taon ay tunay na isang kaganapan na nagtitipon sa lahat ng mahuhusay na talento. Para mapatay ang kalaban sa Paragon level 2 level up, masasabi ko lang na ang taong ito ay talagang isang napakahusay na demonyo. Hahaha. Tignan natin. Nabalitaan kong na-offend ni Severin ang Menzie clan kanina, at ngayon, na-offend din niya ang Burke clan at ang Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Mahihirapan siguro siyang makalabas ng ligtas sa Starry Sky Battle Space. Sa ilalim ng hindi mabilang na talakayan ng mga tao,
Ang pangalan ni Severin ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa Starry Sky Battle Space. Sa sandaling iyon, sina Severin at Kali ay mabilis na tumatakbo ilang libong kilometro ang layo mula sa larangan ng digmaan matapos ang agarang pagpatay kay Jerry Burke. Pagdating nila sa isang liblib na planeta, huminto si Severin at tumingin kay Kali. Mukha siyang putla, walang pamumula sa kanyang mukha, at mukhang nanghihina at halos walang malay. Magpahinga muna tayo rito. Hindi dapat manggahas na habulin tayo ng mga taga-Burke clan. Mahinang tumanggaw si Kali. Pagkarating nila sa nakahiwalay na planeta, nakakita sila ng isang hubad na bundok. Mabilis silang nagtayo ng 2 patong ng mga depensibong pormasayon, at sinimulan ni Kali na gamutin ang kanyang mga pinsala sa pag-iisa. Hindi na natiling walang ginagawa si Severin. Kumuha siya ng ilang Grandi Spirit Pill mula sa kanyang storage ring. Simula nang makuha ang enerhiya mula sa Lunar Do, unti-unting umusad ang cultivation ni Severin sa estado kung saan nakumpleto niya ang level 3 Paragon. Sa oras na iyon, kalahating hakbang na lang ang layo niya sa level 4 Paragon. Ang alitan sa Burke clan ay nagparamdam kay Severin ng pang-aapi na umaatake sa kanya. Napakarami na niyang na-offend na mga kaaway. Kung hindi niya ma-level up ang kanyang lakas, mahihirapan siyang makipagkompetensya para sa mga oportunidad sa 3 pangunahing planeta sa hinaharap. Dahil dito, nagpa siya si Severin na subukang makalusot, umaasang makakalusot siya sa level 4 Paragon. Matapos ilabas ang Grandi Spirit Pill mula sa storage ring, umupo si Severin nang nakakrus ang mga paa at mabilis na pumasok sa cultivation state. Matapos inumin ang pill at ma-activate ng cultivation mode, ang epekto ng pill ay naglabas ng malakas na enerhiya, na nagpapalakas sa buong katawan ni Severin. Nang masipsip ni Severin ang Lunar Do kanina, natapos na niya ang level 3 Paragon. Ang isang kayamanan tulad ng Lunar Do ay may epekto na maihahambing sa pinakamahusay na 7th grade pill. Hindi lamang nito mapapahusay ang pisikal na katawan ng isang tao, maaari rin itong mapabuti ang blood energy ng sabay. Kasabay nito, ang natitirang Lunar Do ay patuloy na nagpapalusog sa katawan ni Severin, na nagpapadali sa bawat selula sa kanyang katawan na masipsip ang spiritual energy ng langit at lupa ng mga planeta sa paligid niya. Bukod pa rito, pagkatapos cultivate ni Severin ang Lotus Divine Attack, ang Lotus Divine Spiritual Flame element sa pill ay patuloy na nagpapalusog sa kanyang katawan, na nagpapabuti sa lakas ng kanyang spiritual energy. Ang kanyang enerhiya ay mas mataas kaysa sa antas ng anumang level 3 Paragon. Sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon, kalahating hakbang na lang ang layo ni Severin mula sa paglusot sa level 4 Paragon. Sa sandaling nilunok niya ang Grandi Spirit Pill sa kanyang tiyan, nakaramdam si Severin ng matinding init na dumadaloy mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang buong katawan. Bawat selula sa kanyang katawan ay naging napaka-aktibo. Ang mga selula ay agresibong sumisipsip ng enerhiya mula sa pagsipsip ng kapangyarihan mula sa Grandi Spirit Pill. Hindi mabilang na banal na liwanag ang lumabas mula sa balat ni Severin, ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag, parang pagbaba ng isang espiritual na figure mula sa espiritual na mundo. Isang maringal at umaalon na aura ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, unti-unting nakakaapekto sa planeta sa kanyang paanan. Hindi kalayuan, si Kali ay nasa depensibong pormasayon pa rin. Nakaupo siya nang nakakros ang mga paa at nagmumuni-muni upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Matapos niyang kainin ang Earth Spiritual Pill, ang kanyang maputlang pisngi ay muling namula, ang kanyang mukha ay mukhang namumula. Ang kanyang dating mahinang anyo ay tuluyang nawala, mas bumuti ang kanyang itsura. Si Kali, na nagpapagaling pa rin ng mga pinsala, ay naramdaman ang bigla ang mga vibrations na lumabas mula sa katawan ni Severin malapit sa kanya. Itinigil niya ang kanyang paggaling at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Severin na naliligo sa ilalim ng banal na liwanag sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang aura na pinakawalan mula sa kanya na lalong lumalakas. Nagulat si Kali, at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Wow! Malapit na ba siyang makalusot sa susunod na antas? Naaalala pa rin niya na nakamit lamang ni Severin ang antas ng Paragon pagkatapos ng paligsahan ng Grandi Unosec. 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula noong paligsahan ng Grandi Unosec. Sa loob lamang ng 2 buwan,
handa na si Severin na muling magtagumpay. Paanong hindi magugulat si Kali? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napatay ni Severin si Gary, na isang level 5 Paragon, gayong siya mismo ay isang level 3 Paragon lamang. Hindi iyon kapanipaniwala. Kaya naman, katanggap-tanggap ang paglusot ni Severin sa level 4 Paragon. Nang maisip niya iyon, hindi napigilan ni Kali na magpakita ng mapait na ngiti sa kanyang maselang mukha. Pakiramdam niya ay kasing laki ng langit at lupa ang pagitan nila ni Severin. Umiling si Kali. Habang patuloy niyang pinapagaling ang sarili ng maingat, pinanatili niyang alerto ang kanyang sarili upang protektahan si Severin. Matapos inumin ang Grande Spirit Pill, patuloy na tumataas ang aura ni Severin habang mabilis na lumalabas ang kapangyarihan ng tableta kasabay ng kanyang cultivation. Ang maringal na aura sa katawan ni Severin ay parang isang pagan, kumikinang sa kalangitan, dahilan para magbago ang kulay ng kalangitan ng buong nakahiwalay na planeta. Biglang lumitaw ang nakakatakot na kulog sa kalangitan, walang katapusang maitim na ulap ang nababalot sa ulo ni Severin. Sa ilalim ng presyon ng gayong nakakatakot na aura, si Kali, na isang level 3 Paragon, ay nagpumilit na pagalingin ang kanyang mga pinsala ng may mapayapang pag-iisip. Nang makitang malapit ng malusutan ni Severin ang level 4 Paragon, walang nagawa si Kali kundi ang sumuko sa kanyang pagpapagaling. Tumayo siya at naglagay ng isang porma sayon sa paligid ng buong planeta upang maiwasan ang kasunod na pagkawasak ng mga tao mula sa Burke Clan. Pagkatapos gawin iyon, nagsimulang mag-focus si Kali sa pagprotekta kay Severin. Ang sitwasyong iyon ay tumagal halos buong araw. Pagkatapos, isang hindi nakikita, hindi mahahawakan, ngunit totoong hadlang sa enerhiya ang biglang sumabog. Naramdaman ni Severin na ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi na limitado lamang sa kanyang sentro ng enerhiya, pakiramdam niya ay nakakonekta siya sa langit at lupa. Sa tulong ng Grande Spirit Pill at ng natitirang Lunar Do sa kanyang katawan, sa wakas ay nalusutin ni Severin ang level 4 Paragon. Matapos ang tagumpay, ang tumataas na aura ni Severin ay hindi tumigil sa pagtaas. Malinaw na hindi pa natatapos ang proseso ng pag-angat ng antas. Habang parami ng parami ang kapangyarihan ng Grande Spirit Pill na nasisipsip ni Severin, nagsimula siyang maramdaman ang lapit mula sa lahat ng bagay sa mundo patungo sa kanya. Alam niyang nakapasok na siya sa kaliwanagan, ang kanyang kaluluwa ay nakakonekta na sa langit at lupa. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang kaliwanagan ni Severin sa langit at lupa ay umabot sa isang walang kapantay na antas ng kailanawan. Mula sa pananaw ng kanyang kaluluwa, ang hindi mabilang na mga dakilang prinsipyo at teorya ay parang hindi mabilang na mga gininto ang sinulid na magkakaugnay. Ilang sandali pa, ang aura sa katawan ni Severin ay mabilis na sumikat sa kalagitnaan ng level 4 Paragon. Isang malaking dami ng likidong espiritual na kapangyarihan, na nagniningning ng maliwanag na sinag sa kanyang sentro ng enerhiya, ay umaabot hanggang sa gilid ng kanyang katawan. Napagtanto ni Severin na pagkatapos niyang makalusot sa level 4 Paragon, ang kapasidad ng kanyang sentro ng enerhiya ay naging mas malaki kaysa dati, parang isang maliit na mundo sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay naging mas malakas kaysa dati. Lumalim ang kanyang pag-unawa sa mga tuntunin ng langit at lupa. Bigla, isang maliwanag na banal na liwanag ang sumikat mula sa katawan ni Severin patungo sa kalangitan. Sa isang iglap, naglaho ang maitim na ulap sa kalangitan. Ang buong nakahiwalay na planeta ay naging kasing liwanag ng araw. Sumunod, lumitaw ang mga hindi pangkaraniwang phenomenal mula sa katawan ni Severin. Napapaligiran siya ng mga mapalad na makukulay na ulap, na umiikot sa kanya na parang mga alon ng karagatan. Ang hangin ay umaalon sa ibabaw ng siyam na langit. Mayroong hindi mabilang na mga sinag ng mapalad, nakasisilaw na mga ilaw ng diwata ang naghahalo-halo, at ang mga sagradong tinig na espiritual ay tumutunog. Isang maliwanag na buwan ang dahan-daang sumikat mula sa dagat, kumikinang ng maliwanag na parang araw. Namumulaklak ang mga berdeng lotus mula sa putik, ang sariwang halimuyak ng bulaklak ay inilabas sa hangin. Ang mga ginintoang bulaklak ay nahuhulog mula sa kalangitan, tinatakpan ang walang laman na lupa. Ang mga sagradong tinig na espiritual at mahiwagang musika ay tumutugtog,
nililinis ang kaluluwa ng isang tao. Lahat ng uri ng mahiwagang penomena ay nabuo at sinira nila ang pormasyong itinakda ni Kali at lumitaw sa mabituing kalangitan. Sa sandaling iyon, ang kaliwanagan ni Severin sa langit at lupa ay umabot sa isang walang kapantay na antas ng kailanawan. Mula sa pananaw ng kanyang kaluluwa, ang hindi mabilang na mga dakilang prinsipyo at teorya ay parang hindi mabilang na mga gininto ang sinulid na magkakaugnay. Ilang sandali pa, ang aura sa katawan ni Severin ay mabilis na sumikat patungo sa kalagitnaan ng Level 4 Paragon. Isang malaking dami ng likidong espiritual na kapangyarihan, na nagniningning ng matingkad na sinag sa kanyang sentro ng enerhiya, ay lumawak hanggang sa gilid ng kanyang katawan. Napagtanto ni Severin na matapos niyang marating ang Level 4 Paragon, ang kapasidad ng kanyang sentro ng enerhiya ay naging mas malaki kaysa dati, parang isang maliit na mundo sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay naging mas malakas kaysa dati. Ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa ay naging mas malalim. Bigla, isang maliwanag na banal na liwanag ang sumikat mula sa katawan ni Severin patungo sa kalangitan. Sa isang iglap, ang madilim na ulap sa kalangitan ay naglaho. Ang buong nakahiwalay na planeta ay naging kasing liwanag ng araw. Sumunod, ang mga hindi pangkaraniwang phenomenal ay lumitaw mula sa katawan ni Severin. Napapaligiran siya ng mga mapalad na makukulay na ulap, na umiikot sa kanya na parang mga alon ng karagatan. Ang hangin ay umaalon sa ibabaw ng siyam na langit. Mayroong hindi mabilang na mga sinag ng mapalad, nakasisilaw na mga ilaw ng diwata ang naghahalo, at ang mga sagradong espiritual na tinig ay tumutunog. Isang maliwanag na buwan ang dahan-daang sumikat mula sa dagat, na nagniningning ng maliwanag tulad ng araw. Namulaklak ang mga berdeng lotus mula sa putik, at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak ay lumabas sa hangin. Nahuhulog ang mga gininto ang bulaklak mula sa langit, tinatakpan ang bakanteng lupa. Tumutugtog ang mga sagradong tinig na espiritual at mahiwagang musika, nililinis ang kaluluwa ng isang tao. Nabuo ang lahat ng uri ng mahiwagang penomena at nabasag nila ang pormasyong itinakda ni Kali at lumitaw sa mabituing kalangitan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ng mga cultivator mula sa libu-libong milya ang layo sa ibang mga planeta ang iba't ibang kakaibang penomena. Napuno ng pagkagulat ang mga mata ng lahat. Ang makalangit na liwanag ay nagkakaugnay at ang mga sagradong espiritual na tinig ay tumutugtog. Ito ang tanda ng tagumpay ng isang kababalaghan. Wow, sino ba ang kababalaghan na nagkaroon ng tagumpay? Siya pa nga ang lumikha ng iba't ibang kakaibang penomena. Maliwanag na buwan ang lumilitaw sa dagat, namumulaklak ang berdeng lotus mula sa lupa, tumutugtog ang mga sagradong tinig na espiritual, nalalaglag ang mga bulaklak mula sa langit, lahat ng mga penomenong ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng Paragon mula sa sagradong lupain o banal na tagapagmana. Natatakot akong may higit pa riyan. Isa o dalawang kakaibang penomena lamang ang lilito para sa isang ordinaryong mahiwagang nilalang. Sapat na iyon para patunayan ang kanyang talento. Gayunpaman, ang taong ito ngayon ay may iba't ibang penomena, ito ay hindi pa naririnig kailanman. Sa sandaling iyon, napansin ng mga tao sa loob ng 1,000 kilometro ang layo mula kay Severin ang kakaibang penomena ng langit at lupa. Gayunpaman, lahat ng nakasaksi noon ay labis na namangha sa kanilang mga puso. Walang dad ang may talento ang mga taong nakalahok sa Starry Sky Battle Space. Gulat pa rin sila nang makita nila ang ilang mga breakthrough phenomena sa kalangitan. Iyon ay dahil, tulad ng maraming prodigy na may mga espiritual na katawan, kapag pinag-ugnay nila ang langit at lupa sa kanilang pambihirang tagumpay, kadalasan ay isa o dalawang penomena lamang ang kanilang natitiyak. Ang pambihirang tagumpay ni Severin ay talagang nagdulot ng 4 o 5 uri ng hindi pangkaraniwang penomena. Paanong hindi magugulat ang lahat? 1,000 kilometro ang layo, si Simeon Vega at ang 2 pang tao, ay patungo sa planetang Polaris. Nang makita nila ang paglitaw ng kakaibang penomeno, ang kanilang mga mata ay napuno ng matinding inggit. Itinaas ni Simeon ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa pambihirang tanawin sa kalangitan, habang sinasabi niya ito sa naiinggit na tono. Iniisip ko kung sinong cultivation ng kababalaghan ang lumikha nito, napakaraming iba't ibang penomeno ang lumilitaw.
Kahit libu-libong kilometro ang layo niya, malabo pa ring marinig ang mga banal na tinig na espiritual. Ang kanyang iritableng mood dahil sa insidente ni Severin kanina ay agad na kumalma pagkarinig nito. Nang makita iyon ni Carl Fletcher na nakatayo sa tabi niya, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga habang nakaramdam ng pagkamangha. Ang paglitaw ng maraming penomeno, kahit sa panahon ng aking nakaraang buhay, ang taong iyon ay tiyak na isang pinakamataas na antas ng demonyo. Bilang isang reinkarnasyon ng tagapagtatanim ng isang dating Royal Paragon, si Carl ay may malawak na karanasan. Sa sinaunang panahon ng kanyang nakaraang buhay, ang mga kababalaghan noong panahong iyon ay walang iba kundi ang mga kababalaghan ngayon. Bagamat hindi ito noong gininto ang panahon, maraming prodigy noong panahong iyon. Minsan ay may isang penomeno kung saan ginaisang ng isang kababalaghan ang Immortal Emperor ng Nine Sky. Nakamit ng kababalaghan ang antas ng Supreme Paragon at pinangungunahan ang isang malaking bahagi. Walang exception, walang sino man ang nagkaroon ng higit sa dalawang pagpapakita ng mga phenomenal. Ang gayong tunay na mahuhusay na prodigy ay maaari lamang matagpuan ng isang beses sa loob ng 10,000 taon. Sina Carl at Simeon, na lubos na naiinggit, ay hindi pa rin alam na ang mga kakaibang penomenong iyon ay sanhi ng paglilinang ni Severin. Kung alam nila iyon, malamang ay may inggit sila ng husto. Kasabay nito, hindi kalayuan, pinoprotektahan ni Kali si Severin habang ito ay naglilinang. Tiningnan niya ang maraming penomeno sa kalangitan. Ipinapakita ng kanyang mga mata na siya ay lubos na nagulat. Maliwanag na buwan ang lumilitaw sa dagat, namumulaklak ang berdeng lotus mula sa lupa. Severin, talento mo ba ang lahat ng ito? Bulong ni Kali sa sarili. Labis siyang nagulat at namangha sa sandaling iyon. Bilang isang saintess ng Marver sect at nagtataglay ng Moonlight Constitution, itinuturing na siyang isang kababalaghan. Gayunpaman, ang tanging penomenong lumitaw noong siya ay nagtagumpay ay ang Moon in Sky River. Kahit na para makamit iyon, si Kali ay nag-cultivate na simula noong siya ay 10 taong gulang. Gayunpaman, pagkatapos mag-cultivate ng mahigit 10 taon, isa lamang siyang level 3 Paragon. Sa bilis ng cultivation, sa buong South Sky, sina Carl at Simeon lamang ang maihahambing sa kanya. Kahit sa mga nangungunang kapangyarihan sa Middle Bridge, si Kali mismo ay tiwala na ang kanyang talento ay isa sa mga pinakamataas sa antas. Napuno ng pait at pagkadismaya ang puso ni Kali nang makita niya ang tagumpay ni Severin. Iyon ang unang pagkakataon na naunawaan niya na may mga puwang sa pagitan ng kakayahan ng kababalaghan. Ang isang ordinaryong henyo ay maaari lamang tumawag para sa isa o dalawang hindi pangkaraniwang penomeno, mga penomenong tulad ng langit sa lupa, lilang aura at iba pa. Gayunpaman, si Severin, na nasa harap niya, ay talagang bumubuo ng maraming penomeno, iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Kung hindi niya ito nasaksihan mismo ng sarili niyang mga mata, iisipin sana ni Kali na hindi ito nangyayari. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pag-iisip, si Severin, na isang level 3 Paragon, ay nagawang patayin si Jerry, na 2 antas ang taas kaysa sa kanila. Tinanggap din iyon ni Kali. Dahan-daang huminga si Severin at tinapos ang kanyang cultivation. Ang kapangyarihan ng ilang Grundy Spirit Pills ay tuluyang hinigop ni Severin. Habang bumubuka at pumipikit ang kanyang mga mata, walang katapusang mga kulay ang lumitaw sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, hindi pa rin niya alam na sa kanyang tagumpay, maraming penomeno ang nalikha at nagdulot ng kaunting kaguluhan sa Starry Skies battle space. Matapos makumplito ni Severin ang kanyang cultivation, tumingin siya sa loob ng kanyang energy center gamit ang kanyang divine sense. Nakita niya ang kanyang energy center na nagliliwanag ng mga gininto ang sinag. Isang napakalaking kapangyarihan ang naramdaman na bumabalot sa kanyang buong katawan. Tumanggaw siya ng may labis na kasiyahan. Casual niyang naikuyom ang kanyang kamao, at isang napakalakas na puwersa ang dumaloy sa kanyang katawan, na parang kayang sirain ito ang isang planeta anumang oras. Agad na nagpakita si Severin ng matinding kagalakan pagkatapos niyang maramdaman iyon. Gamit ang kasalukuyang lakas ko, naniniwala akong kaya ko pang pumatay ng isang level 6 Paragon. Noong panahong iyon, wala pang gaanong mga level 6 Paragon sa Starry Sky battle space.
Karamihan sa kanila ay mga pangunahing disipulo ng mga pangunahing puwersa, kung mas mataas ang mga kababalaghan mula sa mga antas ng Paragon at banal na tagapagmana. Pakiramdam ni Severin ay kaya niyang pumatay ng isang taong tulad ni Jerry Burke sa isang kisap mata lamang sa isang putok. Hindi niya kakailanganing gumamit ng anumang kasanayan sa swordsmanship, at hindi rin niya kakailanganing gamitin ang Skysoil Heptagold Sword Energy. Ang kanyang kamakailang tagumpay ay hindi lamang nag-promote sa cultivation ni Severin sa gitnang yugto ng Level 4 Paragon, naramdaman din niya na lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Kung ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang mga superior quality spiritual treasures noon, ang kanyang katawan ngayon ay kayang tiisin kahit ang pinakamataas na antas superior quality spiritual treasures. Ang mga espiritual na kayamanan ay katulad ng pana sa kamay ni Kali. Ang katayuan nito ay nasa pagitan ng superior quality spiritual treasures at ng elite quality spiritual treasures. Sa ngayon, ang depensa ng pisikal na katawan ni Severin ay nakamit ang pinakamataas na kapasidad. Ang kalaban ay maaari lamang masira ang kanyang depensa sa pamamagitan ng paggamit ng elite quality spiritual treasures. Habang nararamdaman niya ang pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nagpaputok. Isang bola ng kanya nang lumabas mula sa kanyang kamao at mabilis na tumama sa kawalan, na lumikha ng isang bitek. Nang makita niyang kaya niyang basagin ang kawalan gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas, labis na natuwa si Severin. Sa wakas ay nakamit na niya ang katayuan kung saan kaya niyang basagin ang kawalan gamit ang kanyang kamao at tapakan ang mga bituin. Sa kabila ng pananabik, hindi hinayaan ni Severin na malabo ang kanyang mga iniisip dahil sa kanyang kayabangan. Binalaan niya ang kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi siya dapat maging mapagmataas. Ang mga saintmen ng iba pang pangunahing puwersa, mga banal na tagapagmana sa mabituing kalangitan ay pawang mga kababalaghan. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng kanyang kasalukuyang sarili. Matapos niyang muling tipunin ang kanyang mga iniisip, dahan-daang tumayo si Severin. Tiningnan niya si Kali, na may komplikadong ekspresyon, na nakatayo sa tabi niya. Salamat po, Miss Kali, sa inyong proteksyon. Sa panahon ng kanyang cultivation, kahit na itinoon ni Severin ang lahat ng kanyang atensyon sa tagumpay, sensitibo pa rin siya sa ginawa ni Kali na protektahan siya. Bukod pa rito, tanging si Kali lang ang kanyang maipapayo dahil hindi nito nagawang pagalingin ng mapayapa ang kanyang pinsala dahil sa kanyang cultivation. Nang maramdaman niya ang mga salitang humihingi ng tawad mula kay Severin, umiling si Kali. Nagniningning ang kanyang maitim na mga mata habang marahan siyang tumingin sa kanya. Binabati kita Severin para sa iyong tagumpay at pag-unlad sa paglilinang. Matapos niyang iyuko ang magkabilang kamay at batiin si Severin, sabi ni Kali nang may mapait na ngiti. Natatakot akong hindi naligtas ang lugar na ito ngayon. Naisip mo na ba kung saan susunod na pupunta? Biglang napaisip ng malalim si Severin nang marinig niya iyon. May katuturan ang sinabi ni Kali. Ang mga fenomenong lumitaw noong nakalusot siya ay malamang na makikita libu-libong kilometro ang layo sa mabituing kalangitan. Hindi naligtas ang nakahiwalay na planeta. Malalagay sila sa alanganin kung sakaling matagpuan sila roon ng mga humahabol sa Burke clan. Bagamat tumaas ng malaki ang lakas ni Severin, at kaya hindi niya kailangang matakot sa anumang gulo, gusto ni Severin na mas pumasok pa sa Starry Sky Battlespace upang makahanap ng mga pagkakataon sa halip na sayangin ang kanyang oras sa pakikipaglaban. Matapos mag-isip ng ilang segundo, dahan-daang nagsalita si Severin. Plano kong pumunta sa 3 pangunahing planeta sa kaibuturan ng mabituing kalangitan. Gusto ba ni Miss Kali na sumama sa akin? Sandaling nag-isip si Kali nang marinig iyon. Tumango siya. Susunod ako dahil ipinaabot mo na ang iyong paanyaya. Tuwang-tuwa si Kali na makasama si Severin sa paglalakbay. Total, dahil lumakas ng husto ang lakas ni Severin, mas makabubuti para sa kanilang dalawa na manatiling magkasama kaysa mag-isa. Maaari nilang alagaan ang isa't isa kung sakaling magkaroon sila ng anumang hamon. Pagkatapos ng maikling pahinga, tumayo muli ang dalawa at dumiretso sa Big Dipper sa kaibuturan ng mabituing kalangitan. Narinig ni Severin ang tungkol sa Big Dipper. Alam niyang ito ang tunay na sentro ng buong Starry Sky Battlespace.
Mayroong tatlong pangunahing planeta sa buong Starry Sky Battlespace, ang Big Dipper, Polaris, at ang Eternal Planet. Ang tatlong pangunahing planetang ito ay pinaghati-hati ng mga ninuno na nag-explore sa Starry Sky Battlespace sa loob ng hindi mabilang na taon. Naglalaman ang mga ito ng hindi mabilang na mga oportunidad at kayamanan. Siyempre, kung walang tunay na lakas, halos imposible para sa isang tao na makapasok sa tatlong pangunahing planetang ito. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kapaligiran sa tatlong pangunahing planeta ay lubhang malupit. Ang Nine Heavens Gang Wind at Black Hole ay lilito sa lahat ng dako. Bagamat mapanganib din ang panlabas na mabituing kalangitan, ang mga iyon ay bihirang mga pagkakataon kung saan may mga halimaw sa kalawakan na umaatake sa mga tao. Gayunpaman, ang pinakamasamang senaryo sa tatlong pangunahing planeta ay ang sitwasyon kung saan magkakaroon ng random na paglitaw ng mga black hole na magiging sanhi ng pagkawala ng mga Paragon Cultivator sa infinity space. Ang sitwasyon ay napakasama kaya halos hindi makagalaw ang isa. Gayunpaman, palaging may ilang mga prodigy na nakatanggap ng kaliwanagan sa ilalim ng ganitong mga pangyayari at naunawaan ang teorya ng langit at lupa at ang teorya ng oras at kalawakan. Iyon ang maglalatag ng pundasyon at mga pangunahing kaalaman para sa pag-promote sa Royal Paragon sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit kilala rin ang mga Royal Paragon Cultivator bilang Gigantic Arms ay dahil sa kanilang pagkaunawa sa teorya ng oras at kalawakan. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado sa langit at lupa. Madali nilang mapupunit ang kawalan, at makapaglalakbay ng libu-libong kilometro ang layo sa isang kisap mata. Kung maisasama ng isang tao ang kapangyarihan ng oras at espasyo sa mga banal na pamamaraan, maaari niyang pasabugan ang isang bagay na 1,000 kilometro ang layo. Noong nakaraan, halos lahat ng mga prodigy na pumasok sa tatlong pangunahing planeta ay mas malamang na ma-upgrade sa antas ng banal na Paragon. Kung ang isang tao ay sapat na mapalad o makahanap ng isang magandang pagkakataon sa proseso, maaari pang ang magkaroon ng pagkakataon na makamit ang antas ng Supreme Paragon Elder. Tungkol naman sa mga chismis na mayroong pagkakataon na umakyat sa immortalidad, hindi kailanman naisip ni Severin ito. Ang pagkakataong iyon ay napakahalaga kaya't ipaglalaban ito ng lahat ng Supreme Paragon, hindi pa kasama na isa pa lamang siyang maliit na Level 4 Paragon. Ang lahat ng mga kababalaghan na pumasok sa tatlong pangunahing planeta ay ang mga Saintmen o banal na tagapagmana ng mga pangunahing puwersa ng iba't ibang sagradong lupain. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagkamit ng immortalidad ay narinig sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, batay sa pagkaunawa ni Severin, ang pinakahuling insidente ng isang taong muntik nang makamit ang immortalidad, ang taong kamakailan lamang ay umakyat sa immortalidad ay si Old Waco. Dapat malaman ng isa na iyon ay mula sa pagsilang ng Starry Sky Battlespace noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon, na hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Sa nakalipas na 10 o kahit milyon-milyong taon, tanging ang Old Waco lamang ang umakyat sa immortalidad. Sa makatuwid, malinaw na ang pagkakataong umakyat sa immortalidad ay napakaliit. Dahil dito, si Severin ay walang mataas na pag-asa para sa isang malabong bagay. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpasok sa Starry Sky Battlespace ay ang pag-asang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Old Waco. Umiling si Severin upang muling tipunin ang kanyang mga iniisip, si Severin ay tumingin sa hinaharap ng may buong konsentrasyon. Sa sandaling iyon, siya ay naglalakbay kasama si Kali ng mahigit kalahating oras at lumipad sa layo na libu-libong kilometro. Habang papalapit ng papalapit ang layo sa Big Dipper, napansin ni Severin na parami ng parami ang mga bitek sa kawalan na lumilitaw sa paligid niya. Ang marahas na Nine Heavens Gang Wind ay parang isang bagyong kategorya 8, na humahampas sa espasyo sa paligid nito. Ang espasyo ay parang isang transparent na salamin, na nagpapakita ng lahat ng senyales ng mga bitek. Hindi mabilang na mga black hole ang lumabas mula sa mga bitek na ito sa kawalan na parang mga alon sa tubig. Kung minsan, ang mga black hole ay humahampas sa kawalan, na nagbubuga ng high tides at wildfire. Sa ibang pagkakataon, nilipol nila ang kaguluhan, na bumubuo ng isang itim na rehiyon sa paligid nila. Ang itim na rehiyon, tulad ng tunog nito, ay isang rehiyon na nasa ganap na kadiliman.
Ito ay sanhi ng napakaraming bitek sa kawalan na naging sanhi ng ganap na pagharang sa liwanag ng mga bituin sa planeta. Ang nakapalibot na kapaligiran ay magiging madilim na kadiliman. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Severin nang makita niya ang itim na rehiyon. Alam niyang malapit lang ang Big Dipper. Matapos tawirin ang mga itim na rehiyon na nabuo ng hindi mabilang na mga black hole at hangin ng Nine Heavens Gang, natuklasan ni Severin na ang mga bituin sa kanilang paligid ay mas maliwanag kaysa sa mga nakikita nila noong nasa labas sila ng lugar. Sa sandaling iyon, nakita ni Severin ang pinakamaliwanag na liwanag ng mga bituin sa mabituing kalangitan. Walang duda na nasa harap niya ito. Ang lugar ay puno ng siksik na liwanag ng mga bituin, na mukhang napakaliwanag. Lalo na ang 7 bituin sa gitna, ang kanilang matinding liwanag at mainit na sinag, ay nagpapasaya sa isang lugar na hanggang 10,000 kilometro ang layo. Kahit ang nakakatakot na Nine Heavens Gang wind at mga black hole ay hindi kayang harangan ang maliwanag na nagniningning na liwanag. Alam ni Severin na ang mga iyon ay ang Big Dipper 7 stars, na matatagpuan mismo sa gitna ng Big Dipper. Ang 7 bituin na iyon ang pinakasikat na bituin sa Big Dipper. Ang liwanag ng mga bituin na sumasabog mula sa 7 bituin ang dahilan kung bakit nagawa ng Big Dipper na makagawa ng metal na euro, isang uri ng mahalagang kayamanan. Sa tuwing bubuksan ang Starry Sky Battle Space, ang Big Dip ay palaging magiging isang kritikal na bahagi na pinaglalabanan ng maraming. Hindi lamang nila mauunawaan ang teorya ng oras kababalaghan at kalawakan mula sa maraming puwang sa kawalan, maaari rin silang makakuha ng maraming metal na euro. At, kung ang isa ay mapalad, maaari pang ang mahanap ang mahalagang bituin na ginto na kahit ang Supreme Paragon ay kaiinggitan. Tuwang-tuwa talaga si Severin. Lumingon siya at tumingin kay Kali, na mukhang medyo pagod. Sa kanya naalala na hindi pa pala ito nakakagaling mula sa kanyang pinsala. Mahinang sabi niya. Binibining Kali, nakarating na tayo sa Big Dipper, magpahinga muna tayo. Gayunpaman, nakarating na sila sa Big Dipper. Walang pagmamadali sa paghahanap ng mga pagkakataon. Tumanggaw si Kali nang marinig iyon. Salamat, Severin. Mabilis na lumipad silang dalawa patungo sa gitna ng Big Dipper, nagplano silang maghanap ng bituin kung saan sila maaaring tumira. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang lumipad, si Severin, na nagmamasid sa nakapalibot na kapaligiran, ay nakaramdam ng matinding labanan mula sa hindi kalayuan. Nang mapagtanto nila iyon, agad na iniangat ni Kali ang kanilang mga katawan at palihim na ipinakalat ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanilang mga katawan. Ang kanilang buong katawan ay parang mga banal na espada na hinugot mula sa kalasag nito, ang kanilang mga katawan ay puno ng aura ng pakikipaglaban sa espada. Inilabas ni Severin ang kanyang banal na pandama at sumilip sa lugar kung saan nagmumula ang labanan. Di nagtagal, nakita ng kanyang kamalayan ang lugar kung saan nagaganap ang labanan. Ito ay daan-daang milya ang layo. Ito ay katabi ng isang malaking bituin. Mayroong isang higanteng halimaw sa kalawakan na kasing laki ng isang bundok, na ang katawan ay natatakpan ng itim na kaliskis, na naglalabas ng aura ng isang level 3 Paragon, mukhang isang salagubang. Ang halimaw sa kalawakan ay humahabol sa isang taong nagtatanim. Ang buong katawan ng taong nagtatanim ay natatakpan ng dugo sa sandaling iyon, ang kanyang hininga ay labis na nanghihina. Ang apoy ng buhay sa kanyang katawan ay malapit ng mamatay anumang oras. Lumalaban ang tao gamit ang lahat ng kanyang lakas kahit na nasa ilalim siya ng ganitong kondisyon. Gumamit siya ng iba't ibang martial arts at supernatural na kapangyarihan upang hampasin ang halimaw sa kalawakan. Gayunpaman, dahil ang tao ay isang level 2 Paragon lamang, ang antas ng kapangyarihan sa pagitan ng halimaw sa kalawakan at siya ay hindi kalakihan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang kondisyon, lahat ng martial arts at supernatural na kapangyarihan na ginamit niya sa halimaw sa kalawakan ay parang nangangati lamang dito. Nagdulot pa ito ng labis na pagkabalisa sa halimaw sa kalawakan. Nang makita ni Severin ng malinaw ang taong nakikipaglaban sa halimaw sa kalawakan, hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Ano? Siya yun. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Spencer Yade, isang taong matagal na niyang hindi nakikilala. Simula nang pumasok siya sa Starry. Sa Sky Battle Space,
Matagal nang nakilala ni Severin si Carl Fletcher mula sa parehong sekta, si Simeon Vega mula sa Dayform sect, si Tobias Steele, ang prodigy ng mga Steele, at si Kali mula sa Marvel sect. Ang tanging taong hindi niya nakilala ay si Spencer. Akala ni Severin ay patay na ito noong una. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Big Dipper, nalaman niyang mas nauna pang dumating si Spencer kaysa sa kanya. Hindi napigilan ni Severin na sumimangot nang makita niya ang nakapangangilabot na posisyon ni Spencer noong mga oras na iyon. Iyon ay dahil may 3 monsteroid na kumokontrol sa halimaw sa kalawakan sa likod nito. Tiwala si Severinus na ang mga taong kumokontrol sa halimaw sa kalawakan mula sa likuran ay mga monsteroid. Ang aura ng bawat isa sa 3 monsteroid na iyon ay hindi mahina, ang kanilang aura ay maihahambing sa isang level 4 Paragon. Ang kanilang mga anyo ay mukhang tao rin. Gayunpaman, natukoy ng banal na pandaman ni Severin na ang aura mula sa kanila ay katulad ng sa mga halimaw at mababangas na hayop. Walang duda, ang 3 taong ito ay dapat na mga monsteroid mula sa rehiyon ng Thunder Peak. Ang rehiyon ng Thunder Peak ay matatagpuan sa silangang kaparangan ng North Sea sa hilaga lamang ng North Sea. Ito ay isang liblib na lupain sa labas ng dagat. Ang mga monsteroid ang namamahala sa lugar ng North Sea kasama ang North Sea. Mga barbaro. Ayon sa mga alamat, ang mga monsteroid ng rehiyon ng Thunder Peak ay dating mga panginoon ng Blue Realm. Noong sinaunang panahon, ang buong Blue Realm ay pinamumunuan ng hindi mabilang na mga monsteroid. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nasa hindi sibilisadong panahon pa rin, sila ay kakaebolusyon lamang mula sa panahon ng pagkain ng hilaw na karne at pag-inom ng dugo. Ang mahihinang lahi ng tao ay natural na hindi kayang ipagtanggol laban sa malalakas na monsteroid. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang maging biktima ng mga monsteroid. Kalaunan, habang lumalakas ang panahon ng cultivation, parami ng parami ang mga tao na nakakuha ng mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng cultivation. Mayroong maraming labanan sa pagitan ng mga tao at mga monsteroid na pumuno sa buong Blue Realm. Sa huli, ang bilang ng mga arroganting monsteroid ay nabawasan ng malaki, at dahil dito ay umatras sila sa kakilakilabot na sitwasyon sa rehiyon ng Thunder Peak sa North Sea. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang bilang ng mga monsteroid na natitira sa Blue Realm, ang kanilang populasyon ay mas kaunti pa kaysa sa Evil Practitioner. Total, ang masamang practitioner ay mayroon pa ring 2 piraso ng sagradong lupain na sumusuporta sa kanila, sila ang Season at Lasbonerket, pati na rin ang hindi mabilang na masasamang practitioner. Mas lalong kumunat ang noo ni Severin matapos muling pag-isipan ang mga katotohanan tungkol sa mga monsteroid. Ang totoo, ang sitwasyon kung saan inatake si Spencer ay walang kinalaman kay Severin. Kahit na ang kabilang partido ay nagmula sa Grundy Uno Sec, isang cultivator na kapareho ni Severin, magmasid lamang siya mula sa isang tabi, nang hindi nakikialam. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Big Dipper, naramdaman ni Severin na maraming kababalaghan mula sa ibang mga rehiyon. Medyo napakaliit ng kanyang kapangyarihan dahil si Kali lamang ang nasa tabi niya. Hindi lamang maraming tao, mayroon ding iba pang pangunahing puwersa mula sa Midland at East Plain. Ang mga prodigy sa kanilang lahat ay marami ring mga disipulo. Agad na nagdesisyon si Severin sa kanyang puso nang maisip niya iyon. Ayan na. Kahit kaya kong sunggaban ang lahat ng pagkakataon para sa aking sarili bilang isang naglalakbay na mag-isa, napakataas din ng mga panganib. Mas mainam na manatili ng sama-sama sa isang grupo. Lumingon siya at sinabi kay Kali, na ang ekspresyon ng mukha ay puno ng pagbabantay. Ang taong ito ay mula sa aking sekta, at napagpasyahan kong iligtas siya. Dahil hinahabol si Spencer ng mga monsteroid, tiyak na may dala siyang bagay na interesado ang mga monsteroid. Kung ililigtas siya ni Severin, maaari silang manatiling magkasama sa grupo, at maaari siyang humingi ng tulong mula rito, bakit hindi? Ang 3 pangunahing planeta sa kaibuturan ng Starry Sky Battlespace ay hindi katulad ng ibang mabituing kalangitan. Lubhang mapanganib ang lugar na iyon. Bagamat maraming pagkakataon, may mga panganib din sa lahat ng dako. Hindi lamang dahil sa malupit na kapaligiran, kundi mayroon ding masasamang puso ng tao.
Ang isang karagdagang katulong ay magdadala ng dagdag na antas ng kapangyarihan. Matapos malaman ni Kali ang sinabi ni Severin, unti-unting nawala ang mapagbantay na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil kapwa mo disipulo siya, tutulungan kitang iligtas siya. Hindi ba't ang mga kasama ni Severin ay mula sa Grandi Uno Sect? Total, lahat ay taga South Sky, mas maaasahan siya kaysa sa mga tao sa labas ng South Sky kapag nagtutulungan. Marahan na tumanggaw si Severin matapos marinig ang mga salita ni Kali. Agad na naging parang mga agos ng liwanag ang dalawa at dumiretso sa direksyon ni Spencer. Kasabay nito, si Spencer, na hinahabol ng halimaw sa kalawakan, ay nakaramdam ng tuluyang pagkaubos ng kanyang katawan. Halos maubos na ang kanyang energy center. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Naalala niya ang panahon nang pumasok siya sa Starry Sky Battle Space. Hindi lamang siya nakakuha ng malaking halaga ng metal na euro, dahil sa katotohanang napatay niya ang isang disipulo ng Monsteroid. Nalaman niya ang tungkol sa Big Dipper at ang pagkakataong umakyat sa immortalidad mula sa Monsteroid. Maaga siyang pumasok sa Big Dipper, umaasang masasaliksik ang pagkakataong umakyat sa immortalidad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga Monsteroid ay nakatuon na sa kanya at sumunod sa kanya sa buong paglalakbay. Pagkatapos niyang makapasok sa Big Dipper, agad na kinontrol ng mga Monsteroid ang isang Level 3 Paragon Galaxy Monster upang patayin siya. Bagamat bumuti ang lakas ni Spencer pagkatapos makapasok sa Starry Sky Battle Space, isa lamang siyang Level 2 Paragon. Paano niya matatalo ang isang Galaxy Monster? Bukod pa rito, may 3 Monsteroid na kumokontrol sa Galaxy Monster sa likod nito. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, alam na ni Spencer na imposibleng makatakas siya. Sa kabilang banda, ang 3 Monsteroid na nakatayo sa likod ng Starry Sky Battle Space, ang kanilang mga mukha ay napuno ng tawa nang tumingin sila kay Spencer na pumikit hanggang sa huling dayami ng pag-asa. Nangunguna sa grupo ang isang dalagang nakasuot ng berdeng roba. Mayroon siyang pares ng pambabaing hiwa ng mga mata. Ang kanyang mahaba at lilang buhok ay umiindayog sa hangin, ang kanyang mga lavender na mata ay puno ng kasariwaan at alindog. Malino na isa siyang dalaga, ngunit ang kanyang hitsura ay mukhang may edad na kaakit-akit. Mas malakas at mas sexing aura ang inilalabas ng katawan niya kaysa sa isang courtesan. Mahinahong sabi ni Lee Walker. Sumuko ka na ngayon. Hanggat ibibigay mo ang pagkakataong umakyat sa immortalidad, ipinapangako kong ililigtas mo ang iyong buhay. Gayunpaman, kahit na maaari kang makatakas sa kamatayan, hindi ka lubos na maliligtas. Ikaw ang magpapalipas ng gabi kasama ko. Tumigil si Lei pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mapula-pulang nagliliyab na mga labi, mukhang lubhang kaakit-akit. Napabuntong hininga si Spencer, lumingon siya at malamig na tinitigan ang 3 Monsteroid at ngumisi. Huwag mo nang isipin yan. Paano niya hindi malalaman ang tunay na anyo ng 3 halimaw sa harap niya matapos siyang habulin ng 3 iyon sa napakahabang paglalakbay? Lahat sila ay mga Sorrow. Kung gugugulin niya ang gabi kasama ang babaeng Sorrow sa harap niya, natatakot siyang baka kainin siya bago niya ito mamalayan. Kung ikukumpara sa masakit na kamatayang iyon, napagdesisyonan ni Spencer na mas gugustuhin niyang mamatay ng masaya. Labis na hindi nasisiyahan si Lei nang marinig niya iyon, sumagot siya. Gago ka, ang tanga-tanga mo. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao pagkatapos niyang magsalita, malapit na niyang hayaan ang halimaw sa kalawakan sa ilalim ng kanyang kontrol, upang bugbugin si Spencer hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ni Lei na may mali. Nakita niya ang 2 daloy ng liwanag na mabilis na lumilipad patungo sa kanila sa malayo. Pakiramdam niya ay lubhang mapanganib ang mga ilaw. Nang mapagtanto nila iyon, ang 2 tagapagbantay na nagbabantay sa kanya kanina ay agad na tumalon sa kalangitan sa itaas ng halimaw sa kalawakan at direktang inatake si Severin. Isang mahiwagang liwanag na kasing kapal ng isang balde ng tubig ang sumabog, na nagpira-piraso sa kawalan. Si Severin, nakara-rating lang malapit sa lugar ng labanan, ay nakita ang sitwasyon. Walang imak, itinaas niya ang kanyang kamay at hiniwa gamit ang kanyang espada, gamit ang Sky Soil Heptagold Sword Energy upang salubungin ang atake.
Dalawang sinag ng liwanag ang tumama mula sa espada, at ang dalawang level 3 Paragon Monsteroid ay namatay agad. Napuno ng gulat ang mukha ni Spencer nang makita niyang biglang lumitaw si Severin. Pagkatapos ng pagkabigla, mukhang tuwang-tuwa siya. Nakatatanda kong kapatid na si Severin. Sa kabilang dulo, nang makita niyang mamatay ang kanyang mga katulong sa isang kisap mata, si Lei, ang babaeng Zoro, ay nagalit ng husto. Isang malamig na hangin ang biglang sumabog sa kalangitan. Alam niyang mahihirapan siyang ipagpatuloy ang labanan sa sandaling iyon, tanong ni Lei. Sino ka? Bakit mo gustong makialam sa mga gawain ng mga monsteroid sa rehiyon ng Thunder Peak? Wala akong itinatago. Ako si Severin Foylet. Mahinahong sabi ni Severin. Ang taong ito ay ang aking nakababatang kapatid. Natigilan si Lei nang marinig ang sagot ni Severin. Napasigaw siya. Ikaw si Severin.